Magandang umaga sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Isaira Pedra Bocon. Ako si Ariel Tubalya. At kami ang inyong lingkod sa pagbabalita. Bahagyang nararamdaman na ang banta ng masamang panahon dahil sa paparating na bagyo sa ating bansa. Kaya ang mga residente ay pinag-iingat at pinaglilikas na sa ligtas na lugar at ang mga nasa baybaying dagat. Mula sa Timalang, live tinutukan ni Jessa sa Jessa, anong balita dyan? Ayun na nga, ngayong umaga ay pabugso-bugso na ang ulan dito sa lugar ng Timalang at patuloy pa din ang paghahanda ng mga residente sa paparating na bagyong Karding. So meron tayong isang residenteng makakasama dito na mula sa Timalang. Anong klaseng paghahanda ang ginagawa niya sa paparating ng bagyong Karding? Yung mga gamit namin ay liligpit na namin baka po kasi makasing bagyo at baka pwede na kami maka-evacuate sa ligtas na lugar. Maraming salamat po. Ito po ang mga balita sa oras na ito. Balik sa iyo, Saira. Ikinansila ng pasukan dahil sa pagbabanta ng masamang panahon dulot ng bagyong Karding. Kaya patuloy pa din sa paglikas ang mga residente sa pinakamalapit na evacuation center. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa pag-asa, namataan ang bagyong Karding sa layong 100 km per hour at may posibilidad na mag-landfall sa lakas ng signal number 3 at labas ito sa Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon. Yan ang weather report ngayong umaga. Ako po si Ariel Tubalya, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Yan ang mga nakalap naming balita. Ako po si Isaira Pedra Bocon. Ako po si Ariel Tubalya, walang kinikilingan, walang pinagpusahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang at hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras.